Good day, brothers and sisters in Christ. Ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Bible. Okay? Dahil ngayon ay January and it is a National Bibles Month. January 18, 2025. Umattend ako ng isang Bible Apostolate Conference. At isa sa speaker ay si Bishop Mayugba sa Bible. The Bible is the Word of God. Ay isang paraan ng Panginoon para makipag-communicate sa tao. Tayo ng relasyon sa ating Panginoon. Okay. Isa-isahin natin, Bible is the Word of God. So tama nga naman kasi ang lahat ng nakasulat sa Bible ay inspired by God but written by okay. Lahat ng nabasa natin sa Bible mga salita ng Diyos. Kaya ito yung tinatawag na Words of God na libro kung saan ito yung iniwan ni God para maging, kumbaga, ito yung maging panuntunan natin sa buhay na para maging maayos yung ating pamumuhay. Kumbaga meron tayong guide. Kasi ang Bible, ang basic instruction before leaving earth. Okay? So, kung ito ang susundin natin, pwede sasabi natin na maliligtas tayo at makakasama natin si God sa kalangitan. Bible is one way of how God can communicate to people. Yan nasabi. Kasi, kung nagbabasa ka ng Bible, alam nyo ba, ang Bible kasi is napaka-inspiring basahin. And, siguro may mga iba na na-experience na yung halimbawa meron kayong pinoproblema or meron kayong pinagdadaanan. Minsan makakakita ka ng pag nagbasa ka ng Bible, bigla mo na lang ma-realize na may relasyon pala dun sa pinagdadaanan mo yung nabasa mo. Tapos kumbaga, kasi ang Bible is nakaka-inspire, mamomotivate ka. Kumbaga, mabibigyan ka ng direksyon sa pag-iisip mo, sa mga decision making mo. Kaya yun ang sinasabi na one way of kung paano tayo kinakausap ni God is through the Bible din. And yun nga, kapag tayo nagbabasa ng Bible, nagbibuild tayo ng ating relasyon sa Kanya. Kasi diba kapag tayo ay nakikipag-usap sa isang tao, kumbaga tayo ng koneksyon sa bawat tao. Ganon din sa pagbabasa ng Bible. Since hindi naman natin siya nakakausap ng personal, dito niya tayo kinakausap sa pamamagitan ng Bible. And ano nga ba yung kahalagahan ng pagbabasa ng Biblia? Dahil sa pamamagitan ng Biblia, nakikilala natin ang ating Panginoon. Nandito nakikita natin kung anong character meron siya, kung anong, kumbaga, dahil hindi naman natin siya nakasama ng personal, nakikita natin sa pamamagitan ng pagbabasa natin, nakikita natin kumbaga, nai-imagine natin na tumutulong siya sa mga may sakit, nagpapalakas siya ng loob ng mga tao. Kumbaga, alam natin kung ano talaga kumbaga ang ugali ng ating Panginoon dahil sa Biblia. At ang Biblia ay may mga katuruan, kautusan na ibinili niya bago siya umakyat sa langit. Merong sinasabi ang Biblia tungkol din sa Biblia. Ito yung 2 Timoteo chapter 3 verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Katulad ng ibang libro, ito ay parang manual natin paano tayo makaakyat sa langit.
Dahil gawin natin lahat ng mga sinasabi ng Bible, tayo ay siguradong makakaakyat sa langit. So, ang Bible, kumbaga, masasabi natin ding ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Paano natin nasabi yun? Dahil, di ba, kung nagbabasa ka ng Bible, habang nagsasalita si God, halimbawa sa pagpapagaling, di ba? Nandun yung isang salita lang ni God, nawawala yung mga napoposes, gumagaling yung mga may sakit, di ba? And through prayer, syempre yung salita pa rin ni God, yung nawala na ng alak dun sa wedding at sa prayer niya, dahil sa salita niya, nagkaroon ng alak dun sa kasalan. Okay? Nangyarihan yung salita ni God. Sa akin, napatunayan ko yun. I can testify na talagang makapangyarihan ng salita ng Diyos. Lalo na yung sa Biblia. Okay? Meron akong i-share sa inyo na ito ay nangyari na totoo. At napatunayan ko talaga na sobrang makapangyarihan ng Bible. Okay. Nangyari to sa akin last year. Galing araw nun. Tapos nakaamoy ako ng parang amoy ng gaas. So, syempre, lumabas ako ng kwarto para malaman ko kung saan nanggagaling yung amoy ng gaas na yun. At nakita ko yung pangalawang anak ko na nagluluto na malapit pala dun sa kwarto yung kalan, ipinasok niya. So, kumbaga, napanatag yung loob ko, kaya pumasok na ako ulit sa kwarto. Wala pang minuto akong nakakatulog. Naramdaman ko yung mga paa ko na parang may, kumbaga ginagapos. Tapos, habang hindi na ako makagalaw sa mga paa ko, meron namang nararamdaman kong humahampas naman sa mga binti ko. So, parang, kumbaga pag naramdaman mo yun, ang tendency mo is kumawala ka dun sa pagkakagapos sa'yo. At parang, syempre, nagwala ako kasi nga gusto kong kumawala dun sa nararamdaman kong parang may humahawak or gumagapos sa akin. Talagang malikot na ako. And ginagawa ko yun para magising yung asawa ko sa tabi ko kasi, kumbaga, nagpapa-rescue na ako sa kanya. Nung makita niya ako, nung magising siya, pilit niya akong kinakalma, niyayakap niya ako para tumigil ako sa tawag dito, sa nangyayari sa akin. Pero hindi ako nagsasalita na may gumagapos sa akin or may nanghahampas sa akin. And then, kasi medyo antok-antok pa siya nun. So, ang nagawa niya lang sa akin is niyakap niya lang ako. Pero hindi nga ako napakalma nun. And then, naisip ko, kumbaga siguro pinaisip sa akin ni God na kagabi lang na nagbasa ako ng Bible. So, naisip ko na nasa may uluhan ko banda itong Bible na to. And ang nangyari inabot ko siya. And sa maniwala kayo't sa hindi, pag hawak ko ng Bible ko, ginawa ko, niyakap ko siya ng ganyan. Tapos, nung niyakap ko siya, unti-unti nakaramdam ako na parang nakawala ako dun sa pagkakagapos ko at saka nawala rin yung mga humahampas sa akin. Talagang praise the Lord kasi talagang naramdaman ko at napatunayan ko na makapangyarihan ng Bible. Mula nun talagang naging sobrang kumbaga sarili ko and naging kumbaga naging parang araw-araw na nagbabasa na ako ng Bible. Talagang isang experience yun na hindi ko makakalimutan na tumulong talaga sa akin. Kasi noon pa naman talagang may nararanasan akong ganun. Pero dahil sa noon hindi ko alam kung ano yung
kahalagahan ng Bible, ng salita ng Diyos, ay hindi ko naisipan man lang na hawakan siya, nabasahin siya. Pero nung daling araw na yun talagang since nagbasa ako ng Bible ng gabi, naisipan ko siyang hawakan at yakapin at talagang nawala lahat yung nangyayari sa akin ngayon. Doon ko na lang naikwento sa family ko yung nangyari sa akin nung gabi na yun na sinave ako ng Holy Bible. So sana para sa ating lahat sa mga nanonood, I advise you na magbasa kayo ng Bible. O masabi natin na talagang napaka matalinghaga ng Bible. Halos ako nga kapag nagbabasa ko ng Bible, hindi ko rin talaga siya maintindihan. Pero ang ginagawa ko is paulit-ulit ko siyang binabasa. At minsan kapag binabasa ko siya, ang ginagawa ko, minsan tumitigil ako ng ilang araw. Para kung baga sa iniisip ko muna yung ibig ipakahulugan ng Bible, ng verse na binasa ko. Para kung halimbawa lumipat na ako sa ibang pahina, alam ko, naiintindihan ko yung nabasa ko na. At yun nga, sinasabi ko sa inyo, napaka makapangyarihan ng Bible. At kung gusto mo na magkaroon ng relasyon sa Kanya, bukod sa pagdadasal, imbis na maging display nyo yung mga Bible nyo sa inyong mga altar, basahin nyo. Simulan nyo ng basahin ngayon. At ako mismo makakapag-testify sa inyo na mai-inspire kayo, matutulungan kayo sa kung ano man pinagdadaanan nyo ngayon. So sana maging daily habit natin ang pagbabasa ng Bible. So yun lang, at sana ay may napulot kayong aral sa aking video